Hi class! Welcome sa ating Araling Panlipunan class. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa disaster prevention and mitigation. Sa bahaging ito ng disaster management plan, tinataya ang mga hazard at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Bakit kailangang mauna ang pagtataya sa yugto ng prevention and mitigation? Ito ay dahil kailangang maunawaan ng mga babalangkas ng plano kung ano-ano ang mga hazard, mga risk, sino at ano ang maaaring maapektuhan at masalanta ng kalamidad. Ano nga ba ang pagkakaiba ng disaster prevention and mitigation? Ang disaster prevention ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga hazard at kalamidad. Sinisikap naman ng mga gawain sa disaster mitigation na mabawasan ang malubhang epekto nito sa tao, ari-arian at kalikasan. Sa madaling salita, ang disaster prevention and mitigation ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago ang pagtama ng kalamidad na may layuning maiwasan o mapigilan ang malawakang pinsala sa tao o kalikasan. Sa pagsasagawa ng disaster prevention and mitigation, una ay dapat matukoy natin o masuri natin kung ano ba ang lawak, sakop at pinsala na maaaring danasin ng isang lugar kung ito ay mahaharap sa isang sakuna o kalamidad. Ito ay tinatawag na hazard assessment. Mahalagang maunawaan ng isang komunidad ang mga pisikal na katangian ng hazard sa kanilang lugar upang maging malinaw ang mabubuong hazard assessment. Una ay ang pagkakakilanlan. Ito ay ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng hazard at kung paano ito umuusbong. Halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng sunog. Bakit ba nagkakaroon ng sunog sa mga pamayanan o sa mga komunidad? Ikalawa ay ang katangian. Ito ay ang pag-alam sa uri ng hazard, kung ito ba ay gawa ng kalikasan o gawa ng tao. Ikatlo, ang intensity. Ito ay ang pagtukoy sa lawak ng pinsala na maaaring idulot ng hazard. Samantalang, ang susunod naman ay tumutukoy sa pag-aaral tungkol sa sakop at tagal na epekto ng hazard. Ang saklaw naman ay tumutukoy sa kung sino ang maaaring maapektuhan ng hazard. Samantalang ang predictability ay tumutukoy sa panahon kung kailan maaaring maranasan ang isang hazard at ang manageability ay ang pagtataya sa kakayahan ng komunidad na harapin ang hazard upang mabawasan ang malawakang pinsala. Bukod sa pisikal na katangian, mahalagang maunawaan rin ang mga temporal na katangian ng hazard. Una ay ang frequency. Ito ay tumutukoy sa dalas na pagdanas ng hazard. Maaaring ang hazard ay nagaganap taon-taon, isang beses sa loob ng 5 o 10 taon o kaya ay biglaan lamang. Ang susunod ay ang duration. Ito ay ang pag-alam sa tagal kung kailan nararanasan ang hazard. Maaaring ito ay panandalian lamang tulad ng lindol, sa loob ng ilang araw tulad ng baha o kaya ay buwan tulad ng digmaang sibil. Ang speed of onset naman ay tumutukoy sa bilis na pagtama ng isang hazard. Maaaring mabilisan o walang babala tulad ng lindol o kaya ay may pagkakataon na magbigay ng babala tulad ng bagyo o baha. Susunod na katangian ay ang forewarning. Ito ay tumutukoy sa panahon o oras sa pagitan ng pagtukoy ng hazard at oras ng pagtama nito sa isang komunidad. Ang pinakahuling temporal na katangian ng hazard ay ang force. Maaaring natural tulad ng hazard na dala ng hangin, tubig tulad ng malalakas na pagbuhos ng ulan, baha, pag-apaw ng ilog, flash flood, tidal wave at iba pa. Lupa tulad ng landslide at lahar. Apoy tulad ng pagkasunog ng kagubatan o kabahayan. Maaring gawa ng tao tulad ng conflict gaya ng digmaang sibil, rebelyon at pag-aaklas. Industrial o technological tulad ng polusyon,
pagsabog, pagtagas ng nakakalasong kemikal at iba pang hazard tulad ng tagutom, tagtuyot at pagsalakay ng peste sa mga pananim. Matapos maunawaan ng mga pisikal at temporal na katangian ng hazard na maaaring maranasan ng isang komunidad, maaari nang isagawa ang dalawang mahalagang proseso sa pagsasagawa ng hazard assessment. Una ay ang hazard mapping. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtukoy sa mapa ng mga lugar na maaaring masalanta ng hazard at ang mga elemento nito tulad ng gusali, taniman at kabahayan na maaaring mapinsala. Sa historical profiling naman, ay gumagawa ng historical profile o timeline of events upang makita kung ano-ano ang mga hazard at kung gaano kadalas at kung alin sa mga ito ang pinaka-mapinsala. Bukod sa pagsasagawa ng hazard assessment, ay kinakailangan ring magsagawa ng vulnerability assessment. Ito ay tumutukoy sa pagsusuri sa kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard. Merong tatlong kategorya ang vulnerability. Una ay ang pisikal o material. Ito ay tumutukoy sa mga material na bagay tulad ng sweldo, pera sa bangko at mga likas na yaman. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng utang o hindi sapat na kita, o maaaring kakulangan ng sapat na kakayahan at edukasyon. Ang kawalan o kakulangan ng mga nabanggit na pinagkukunang yaman ay nangangahulugan na ang isang komunidad ay vulnerable o maaaring mapinsala kung ito ay makaranas ng hazard. Ang susunod na kategorya ay ang panlipunan. Ito ay tumutukoy sa pagiging vulnerable o kawalan ng kakayahan ng grupo ng tao sa isang lipunan. Halimbawa ay ang mga kabataan, mga matatanda, mga may kapansanan at mga may sakit. Ang kawalan ng pagkakaisa sa miyembro ng mga pamilya o ng mga mamamayan at hindi maayos na ugnayan sa pagitan ng mamamayan at pamahalaan ay halimbawa kung bakit ba nagkakaroon ng problema na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard. Pinakahuling kategorya ay ang pag-uugali ng mga tao tungkol sa hazard. May mga paniniwala o gawi kasi ang mga tao na nakakahadlang sa pagiging ligtas. Ilan sa mga ito ay ang kawalan ng interes sa mga programa ng pamahalaan, pagiging negatibo sa mga pagbabago, o pagiging palaasa sa pamahalaan at tulong ng pribadong sektor. Bukod sa vulnerability assessment, may tinatawag tayong capacity assessment. Ang capacity assessment ay tumutukoy sa pagsusuri sa kapasidad o kakayahan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard. Katulad ng vulnerability assessment, meron itong tatlong kategorya. Ang pisikal o material, sinusuri nito kung ang mga mamamayan ay may kakayahan na muling isaayos ang mga istruktura tulad ng bahay, paaralan, gusaling pampamahalaan at iba pa na nasira ng kalamidad. Sa aspetong panlipunan naman, masasabing may kapasidad ang isang komunidad na harapin ang hazard kung ang mga mamamayan ay may pagtutulungan upang ibangon ang kanilang komunidad mula sa mga pinsala ng sakuna at kung ang pamahalaan ay may epektibong disaster management plan. Para sa pag-uugali tungkol sa hazard, ang pagiging bukas ang loob na ibahagi ang oras, lakas at pagmamay-ari ng mga mamamayan ay nagpapakita na may kapasidad ang komunidad na harapin o bumangon mula sa dinaranas o dinanas na sakuna o panganib. Ano ba ang kahalagahan ng disaster risk assessment? Una, nagiging sistematiko ang pagkalap ng datos sa pagtukoy, pagsuri at pagtatala ng mga hazard na dapat unang bigyang pansin. Bukod pa rito, nagiging mulat ang mga mamamayan sa mga hazard na meron sa kanilang sariling komunidad na hindi pala nila alam na meron. Ikatlo, ito ay nagiging gabay sa pagbuo ng mga polisiya, programa
proyekto at estratehiya upang maging handa ang komunidad sa pagharap sa iba't ibang uri ng hazard. At dahil dito, naitatala ang mga hazard at natutukoy kung alin sa mga ito ang dapat bigyan ng prioridad o higit na atensyon. Ito ay tinatawag na prioritizing list. Isang aralin naman ang natapos natin sa araw na ito. Paalam mga bata, hanggang sa susunod na